Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng November 14, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na dalawang bagyo ang ating binabantayan na nasa silangan po ng ating bansa. Una na po dyan ang bagyong Ophel na nagbabanta na mag-landfall mamayang hapon dyan po sa may northeastern part ng Cagayan. Pero ngayong madaling araw ay nasa layo po ngayon ng 152 km east ng Palanan, Isabela, at base po sa latest update ng Joint Typhoon Warning Center, gaya po ninyong nakikita ay nagbabantayan na lalakas pa bilang super typhoon sa susunod po na mga oras habang binabaybay po ang silangang baybayin ng Cagayan. Sa ngayon ay kumikilos na po ang bagyo pa-west, northwestward, patungo na po sa silangang baybayin ng Cagayan at mamayang tanghali or early afternoon ay nagbabanta na po na mag-landfall muli dyan sa northeastern part ng Cagayan, particular na po sa may Santa Ana, Cagayan bilang napakalakas po na bagyo at posible rin na tumbukin niya ang mga isla ng extreme northern Luzon at posibleng itaas hanggang sa tropical cyclone wind signal number 4 o kaya po ay signal number 5 lalo na po sa ilang bahagi ng Cagayan at extreme northern Luzon sa paglapit pa po ng bagyo. Habang ang bagyong si Manny naman natatawagin na sa local name na bagyong Pepito, pagpasok po dito sa ating area of responsibility mamayang gabi ay nasa layo po ngayon ng 1,590 km east ng Visayas. Ay pa po yan, nasa labas ng ating area of responsibility ay hindi pa rin po magkakapareho ang ipinapakita ng mga weather models, lalo na po ang direksyon na tatahakin nito. May mga nagpapakita po na tatama ulit dito sa northern part ng northern Luzon o kaya naman ay tatama sa ilang bahagi ng central Luzon at southern part ng northern Luzon o kaya po ay tahakin niya ang gitnang bahagi ng northern Luzon. Kaya ngayong araw ay focus na po muna tayo kay bagyong Ophel na mag-landfall na nga po mamayang hapon at palayon na po bukas at papalit naman na po ang bagyong Pepito na papalapit po dito sa ating kalupaan simula po yan bukas. At sa lagay po ng ating panahon ngayong araw ay generally fair weather naman po sa malaking bahagi ng ating bansa at mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na dyan sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dahil po kay bagyong Ophel ay makakaranas pa rin ang malaking bahagi ng Luzon ng cloudy skies with isolated light to heavy rains at sa ngayon ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan dyan po sa may Santa Ana, Cagayan. Signal number 2 sa southern portion ng Batanes. Signal number 2 rin sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama na po ang Babuyan Islands, the northern and eastern portion po ng Isabela sa may Maconacon, Divilacan, Palanan, San Pablo, Cabagan, Santa Maria, Santo Tomas, Tumawini, Ilagan City, maging sa may Apayao, and the northern portion po ng Ilocos Norte sa may Carasi, Vintar, Burgos, Adams, Pagudpod, Bangi at Dumalneg. Signal number 1 po sa nalalabing bahagi ng Batanes, the rest of Isabela sa may Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kasibu, Ambagyo, Solano, Bayombong, Quezon, Bagabag, Jadi, Villaverde, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, the rest of Ilocos Norte, the northern portion ng Ilocos Sur, sa may Sinait, Cabugao, San Juan, San Ildefonso, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Vicente, City of Vigan, Kawayan, Santa Catalina, Santa, Nagbukel, Narvacan, maging po sa northern portion ng Aurora, sa may Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipakulaw. Kaya mag-ingat po tayo dahil mas lalo pa na lumalapit ang bagyong si Ophel at mas lalo pa po yan na lumalakas. At sa atin naman pong mga baybayin, bawal na po muna ang papalaot sa buong seaboard ng silangan ng northern Luzon, buong seaboard ng silangan ng central Luzon, maging sa northern at eastern seaboard ng Catanduanes, at ganun din po sa mga baybayin ng extreme northern Luzon dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang sa 4 to 10 meters height, epekto po ng bagyong si Ophel. Kaya hanggat maaari po ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.